Napangisi si Stella at ayaw talagang magpasapaw sa kanya ni Elizabeth. Saan ka naman kukuha ng perang pambayad? Nanahimik ang lahat at hinihintay ang sagot ni Elizabeth. Maging si Sophie ay napatingin sa kaibigan at naghintay ng sagot. Mapera rin ang pamilya ng kaibigan pero alam niyang malaking kawalan ang milyon dito kung sakaling bibilhin ang ganoong dress. Sa fiancé mo? Nag-uuyam na tanong muli ni Stella nang hindi agad makasagot sa tinatanong. Nanlisik na ang mga mata ni Elizabeth dahil sa galit at gusto niyang ipahiya si Stella sa lahat na naroon. Huwag mo akong itulad sa iyo na umaasa sa laking hinuhututan mo. Sa tingin mo ay maniniwala kami sa sarili mong pera iyang pambili mo ngayon? Natawa si Sophie at tama ang kaibigan. Mabuti na lang at mabilis nakaganti ang kaibigan niya sa pang-iinsulto ni Stella rito. Do you have evidence? Nakatikwas ang kaliwang kilay ni Stella at nangahamon ng tingin kay Elizabeth. Ha? Itinatanggi mo pa rin na hindi mo kalaguyo ang lalaking iyan? Turo ni Elizabeth sa lalaking katabi ni Stella. Napakunot si Alex ng batok at siya ang nahihiya para sa sarili dahil napagkamalang sugar daddy ng dalaga. Wala siyang magawa kundi ang manatiling tahimik. Hindi niya pwedeng pangunahan ang among babae. Nagkaroon ng tunog ang tawa ni Stella at naaaliw ang tiging ipinukul kay Elizabeth. What a stupid woman! Mabilis na pininggilan ni Sophie sa braso ang kaibigan nang tangkang susugurin nito si Stella. Ibang Stella na ang kaharap nila ngayon at mukhang malaking tao ang kinakapitan kaya ang lakas ng loob na kalabanin sila. Naiiling hinarap ni Stella ang manager na nakatulalang nakatitig sa kanya. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras doon. Sa iba mo na ipagawa ang pagbalot ng dress na iyan. Napalunok ng sariling laway ang sales lady at nahihiyang salubungin ang tingin ng kanyang manager. Kinakabahang mapagalitan dahil sa pagiging judgmental. Bago tumalikod ay muling binilingan ni Stella ang manager bago ang sales lady. At ayaw ko na rin makita sa butik na ito ang pagmumukha ng babaeng iyan. Halos himatayin ang sales lady at siya ang tinutukoy ng babae. Nagmamadali na itong humarang sa harapan ng dalaga at nagmamakaawang huwag ipatanggal sa trabaho. Alex, malamig niyang tawag sa tauhan. Mabilis na hinawakan ni Alex sa braso ang sales lady at inalis sa dinaanan ni Stella. Madam, parang awa na po ninyo, patawarin niyo po ako. Lumuluhod na ang sales lady habang umiiyak. Hindi na nagawang makapag-react pa nila Sophie at Elizabeth nang tumalikod na si Stella. Ang lamig ng aura ng pagkatao nito at hindi man lang naawa sa sales lady. Aminado si Sophie na masama rin ang ugali niya sa ibang tao lalo na hindi niya ka-level ang estado sa buhay. Pero hindi ganun katigas ang puso niya para hindi maawa tulad ngayon sa nakikita niya sa sales lady. Napabuntong hininga ang manager at naawa rin dito ngunit kailangan niyang sundin ang utos ng big client na ito na na-offend sa kanilang staff. Siya ang matatanggal sa trabaho at masisira ang pangalan ng kanilang butik kapag hindi niya ito sinunod. Hinila ni Sophie ang kaibigan palabas ng butik at hindi na muna tinuloy ang pagbili ng gown. Kailangan nilang malaman kung aling pamilya ang sinasandalan ng dating hipag. Nangunot ang noo ni Charles nang makatanggap ng message mula sa kapatid na nakita nila si Stella sa isang butik.